At kaugnay sa nakatakdang pagtataas ng singil ng kuryente ng Meralco, makakapanayam natin si Meralco spokesperson Joe Zaldariaga. Good morning sa iyo, Joe. Hi, good morning po at good morning sa inyong mga tagapanood. Okay, sir, based dun sa report ni PR Kanghel, ang dahilan kung bakit magtataas ng singil sa kuryente ay dahil nagkaroon ng maintenance shutdown sa Malampaya at mas mahal ngayon yung gagamitin na yung pagkukunan natin ng kuryente. Bakit po kailangan, sir, ipasa sa consumer yung ganitong klaseng sitwasyon? Well, cost kasi yan ng generation po. Ang Malampaya Pipeline ay nag-schedule ng kanilang shutdown from November 11 at inaasahan ho itong magtatagal hanggang December 10. Ang nangyari dito ay gumamit ang dalawang malalaking planta, dito pong Ilihan at Santa Rita ng tinatawag na liquid fuel, kapalit noong natural gas na normally pong ginagamit nila. So ang mangyayari ho dito, since yung cost ho ng liquid fuel ay mas mahal kumpara po dun sa natural gas, ang impact po nito ay dun sa overall rates na binibenta ko nitong mga naturang generating companies po sa distribution utilities, in our case sa Meralco ho. So yun ho yung naging sitwasyon natin, kaya nag-abiso na ho kami na meron nga ho tayong price adjustment pagpasok ko ng December. Okay, pero bakit po liquid fuel yung ginamit? Wala bang ibang mapagkukunan ng kuryente na mas mura kaysa dito sa pinagkunan nila ng kuryente na ang laki po kasi ng idadagdag sa singil sa kuryente, sir? Well, unfortunately ho, the only alternative fuel na maaari hong gamitin nga nitong both Santa Rita and Ilihan ay liquid fuel, no? Opo. Ito hong liquid fuel tulad ho na nabanggit ko ay mas mahal ho na panggatong o yung fuel source kung ikukumpara sa natural gas. So since wala hong ibang alternative fuel source kundi po ito, ang impact po niyan ay doon talaga sa rates ng generation charge or generation cost. Almost double ho kasi yung magiging fuel cost nitong Santa Rita, samantalang itong Ilihan, since biodiesel ho yung liquid fuel na gagamitin niya, halos 3 pesos ho yung laki nung halaga kung ikukumpara ho natin sa natural gas. So wala ho talagang ibang alternate choice, fuel na magagamit. Sir, yung NASECOR po, kina-question yung timing nitong pagtataas ng kuryente kasi lalo pa ang daming gastusin talaga ngayong December dito sa yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Talaga pang yung mga ganyang klaseng maintenance shutdown, December talaga ginagawa, sir? Ito yung naging decision kasi kara ng consortium na siyang nag-ooperate nito. Kami bilang distribution utilities, wala ho kaming control over doon sa scheduling nitong naturang facility, no? Ang sa amin lang, meron kaming steps na ginawa tulad nung pagkontrata doon sa Thermamobile para ma-reduce yung exposure namin sa wholesale electricity spot market na nagbabadya din hong tumaas bunga-hunga ng mas tight ho yung supply. At wala hong ibang alternatibo sa ngayon na maaaring gawin itong dalawang planta, itong Santa Rita, na kung hindi gumamit ng condensate, samantalang itong Ilihan ay biodiesel. So both are using more expensive fuel in order to run, in order to be able to provide power. At yung capacity nito nasa 2,200 megawatts. Kaya medyo malaki ho yung kapasidad nito kung hindi ho aandar. Sir, hanggang kailan po magtatagal yung ganito kataas na singil sa kuryente? Kasi I understand kung ang dahilan lang po ay nag-shutdown ng Malampaya, siguro naman kapag nagbukas na, bababa rin, I suppose, ang singil ng kuryente. We're looking at February, Kara, na February. More or less mag-normalize na yung rates. Kasi yung pipeline will be operational hopefully by end of the second week of December. So by the time pumasok yung February billing month, ibig sabihin yung reckoning point nito yung January supply month,
medyo naka-factor in na muli yung paggamit ng natural gas as a fuel source. Just to give our viewers an idea, no? For example, itong sa May Santa Rita, ang cost ho ng natural gas per kilowatt hour ay nasa 3 pesos and 75 centavos. Samantalang kung liquid fuel ay 7 pesos and 24 centavos. Sa Ilihan naman ho, yung natural gas cost more or less nasa 3 pesos and 47 centavos per kilowatt hour. Subalit, kung biodiesel ang gagamitin, halos 9 pesos po. Sir, gaano yung po ba cost. So, katagal yung shutdown ng Malampaya? this is for mga isang buwan ito kasi Isang buwan. Kara eh. Oo, originally, this has been scheduled from November 9 to December 8, but it has been moved to November 11 to December 10. Okay. At sigurado po ito na by February, bababa ulit, babalik sa dati yung singil sa kuryente, sir? Assuming, Kara, na yung pipeline will be operational after nitong December 10. Alright. Maraming salamat, Meralco spokesperson Joe Zeldariaga.